Muli pong nabuhay ang mainit na usapan sa crypto community matapos pong itanong ni Crypto Sensei kung kaya bang umakyat na XRP sa presyong $10 bago po matapos ang taong ito or ngayong taong 2025. Ang simpleng tanong na ito ay nagpasimula ng matinding usapan sa buong XRP army. May mga naniniwala na posible ito dahil sa patuloy na progreso ni Ripple, pero marami rin ang nagsasabing malayo pa ito sa realidad or katotohanan. Ipinapakita po nito na sa XRP ay hindi lang basta token, kundi isang kilusan or movement na puno ng paniniwala at saka tiyaga. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong ay ano ang tanong na nagpasiklab sa debate. Sabi po rito ay the possibility of XRP skyrocketing to $10 by the end of 2025 has ignited fresh debate across the crypto community. This latest wave of discussion stems from a post by Crypto Sensei who posed the provocative question directly to XRP holders, and the responses from the ever passionate XRP army were as diverse as they were revealing. Paliwanag po natin yan. Ang tanong daw, naaabot ba sa XRP sa presyong $10 bago matapos ang taong 2025 ay agad nagpasiklab ng usapan sa social media. Ang mga XRP holders ay nagbahagi po ng kani-kanilang pananaw mula po sa mga sobrang bullish hanggang sa mga realistic. Ang iba ay naniniwalang possible ito kung magpapatuloy ang paglago ni Ripple. Samantalang ang iba naman ay nananatiling maingat dahil sa kondisyon ng global market. Ang market impact po nito ay ang ganitong hype-driven discussion ay karaniwang nagbubunga ng short-term volatility, lalo na kung marami pong retail traders ang magpapadala sa emosyon. Ngayon ay bakit po naging simbolo ng paniniwala sa XRP? Sabi po rito ay the discussion underscores a large truth. Large truth about XRP. It's not just a token but a movement. One fueled by belief, persistence, and long-term conviction, even in the face of slow growth. Ayan. Yan po, paliwanag po natin yan. Ayan po, yung binasa natin ay ito. Ayan. Para po sa mga loyal supporters, sa XRP ay higit pa sa isang digital asset. Isa itong simbolo ng pag-asa sa technology na magpapabilis ng global finance. Kahit mabagal ang kanyang pag-angat, patuloy po ang determinasyon ng community. Ang ganito pong matatag na paniniwala ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang XRP army kahit sa mga panahon ng bear market. Ang market impact po nito ay ang solid na community ay mahalaga sa pagpapatatag ng presyo dahil nagbibigay ito ng matibay na support level tuwing may market correction. Sunod na tanong ay paano naman po hinati ng debate ang XRP army? Sabi po rito ay within minutes of Crypto Sensei's post, the XRP army delivered a chorus of contrasting opinions. Yan po yung post dito ni Ginoong Crypto Sensei. Will XRP soar to $10 by the end of 2025? What's your call? Yes or no? Ayan. Pagkatapos po ng post na ito ni Crypto Sensei, agad naglabasan ang iba't ibang pananaw ng XRP army. Ang ilan po ay optimistic, naniniwalang kaya pong maabot ng XRP ang $10 na target, samantalang ang iba naman ay mas kalmado at nagsasabing maghintay muna ng malinaw na indikasyon sa market. Ipinapakita po nito kung gaano po kalawak at iba-iba ang pananaw ng community tungkol sa kinabukasan ng XRP. Ang market impact po nito ay ang pagkakahating ito ay nagpapakita na kahit may hype, may bahagi pa rin ng market na maingat sa sobrang optimism na siyang nagbibigay ng balanse sa presyo. Ano naman ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa presyo?
Sabi naman po rito ay Crypto Cowboy struck a balance tone, predicting XRP could reach around $3.50 by the end of the year, suggesting continued sideways momentum. Yet he reaffirmed his bullishness, noting he still hopes for the $10 milestone to materialize eventually. Ayan po, ayon naman po kay Crypto Cowboy ay posible daw na umabot si XRP sa $3.50 bago matapos ang taong ito at mananatili po siyang sideways sa maikling panahon. Pero kahit ganito, nananatili siyang bullish at umaasang makita pa rin ang $10 milestone sa hinaharap. Para po sa kanya, ang susi ay consistency ng Ripple sa institutional growth. Sa market impact, ang conservative forecast na ito ay nagbibigay po ng realistic ngunit positibong pananaw na pwede pong magbigay ng kumpiyansa sa mga long-term holders. Paano naman po makakaapekto ang regulasyon sa presyo ni XRP? Sabi rito ay meanwhile, Shefali Sharma emphasized that the regulatory landscape will ultimately determine XRP's fate. According to her, meaningful price acceleration depends on global regulators providing clarity that could unlock XRP's full potential in real-world asset or RWA tokenization and cross-border settlement markets. Ayan po, ayan naman po kay Shefali Sharma, ang kapalaran ni XRP ay nakasalalay po sa regulasyon. Kapag nagkaroon daw ng malinaw na patakaran mula sa mga global regulators, mas madali po nitong maabot ang buong potensyal, lalo na sa larangan ng real-world asset tokenization at cross-border settlements kung saan mahusay itong sa XRP. Sa market impact, kapag lumabas po ang malinaw na regulasyon, pwedeng magkaroon ng institutional inflow dahil mas magiging ligtas para sa mga bangko at korporasyon ang paggamit kay XRP. Sunod na tanong ay bakit po may mga nananatiling sobrang bullish? Ayan, sabi naman po rito tungkol dyan ay at the opposite end, BD in the House made one of the boldest declarations, $50. His projection represents the unwavering optimism that has characterized many in the XRP army since Ripple's early days. Ayan po. May mga members pa rin ng XRP Army tulad ni BD in the House na naniniwalang aabot sa XRP sa presyong $50. Para po sa kanya, hindi imposible ito kung tuloy-tuloy ang adoption ng Ripple products. Ang ganito pong uri ng pananampalataya or paniniwala ay nagpapakita ng walang sawang pag-asa ng community kahit sa gitna ng market uncertainty. Sa market impact, ang sobrang bullish na pananaw ay karaniwang nagdudulot ng speculative rallies, lalo na kung biglang maglabas ng major partnership si Ripple. Ngayon ay may mga realistic pa rin bang tumitingin sa sitwasyon? Sabi naman po rito ay on the more cautious side, Raymond Springfield offered a straightforward no, rejecting the possibility of such an aggressive price target. Junga Capital landed somewhere in between, calling $5 the low-end estimate achievable, though far from certain. Ayan po, hindi daw lahat ay naniniwala sa $10 na target. Si Raymond Springfield ay diretsong nagsabing no. Samantalang si Junga Capital ay nagsabi naman na $5 ang realistic na low-end target. Para po sa kanila, posibleng umangat si XRP pero kailangan pa ng malawakang adoption at matinding liquidity bago marating ang ganoong taas. Ang market impact po nito ay ang mga ganitong pananaw ay nagbibigay ng grounding effect sa hype. Nakakatulong itong maiwasan ang panic buying na wala pong solid na basehan. Ano naman ang papel ng Ripple sa patuloy na usapan? Sabi po rito ay this debate arrives as Ripple continues to make strategic strides in both product innovation and institutional partnerships. The launch of RLUSD has expanded the company's payment infrastructure and bridge liquidity across on-chain networks. Ayan po, habang mainit daw po ang debate, patuloy naman ang pag-unlad ng Ripple.
Inilunsad po nito ang RLUSD kung saan ay isang stablecoin na nagpapalawak sa kanilang payment system at tumutulong sa liquidity bridging sa iba't ibang blockchain networks. Ang mga ganitong project ay patunay po na seryoso si Ripple sa long-term ecosystem growth. Sa market impact, ang paglabas po ng RLUSD ay pwedeng magpataas ng kumpiyansa ng mga investors at posible pong maging trigger ng susunod na wave ng bullish sentiment kay XRP. Ano naman ang kalagayan ng legal na usapin ni Ripple? Ayan. At ang sabi naman po tungkol dyan dito ay the conclusion of the Ripple versus SEC case remove a major legal cloud that had hovered over XRP since 2020. While this outcome has improved sentiment, as Shefali Sharma noted, broader regulatory clarity across markets remains key to unlocking institutional adoption and sustained growth. Ayan po, matapos daw po ang mahigit 3 taon, natapos na rin ang kaso ng Ripple laban sa SEC. Malaking ginhawa ito para sa mga XRP holders dahil nabura ang matagal na legal uncertainty. Ngunit kahit tapos na ang laban sa Amerika, kailangan pa rin ng global regulatory clarity para tuluyang maabot ang institutional adoption. Sa market impact, ang pagtatapos po ng kaso ay nag-alis ng malaking hadlang sa presyo ni XRP. Kaya inaasahan na mas madali nang pumasok ang institutional investors sa market. Bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay sa lahat ng pinag-usapan po natin mula po sa optimistic na $50 prediction hanggang sa realistic at maingat na pananaw, malinaw po na nananatiling buhay at malakas ang community ng XRP. Posible bang maabot ang $10 bago matapos ang 2025? Oo, pero kakailanganin ito ng kombinasyon ng global regulation, adoption at saka investor confidence. Bilang mga traders at saka investors, dapat maging maingat po tayo at mapanuri. Sa XRP ay may malaking potensyal pero tulad ng anumang crypto, volatile pa rin po ang market. At sa huli, ang tunay na lakas ng XRP ay nasa likod ng kanyang community. Isang grupo na nananatiling matatag kahit sa pinakamalalakas na bagyo dito sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.